Siyempre mga katunying, the moment of truth. Ito na yung ating itlog maalat na DIY mga katunying. Kuha lang ako ng sangkalan tapos biyakin natin. Mga katunying. Wow. Wow. Success mga katunying. Napakasarap. Grabe. Ayun no. DIY na itlog maalat mga katunying. So what is up mga katunying, another day, another vlog at welcome back sa ating YouTube channel. At kung ngayon lang pala kayo napadpad sa aking YouTube channel ay inanyayahan ko kayo mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. At for today's video nga pala mga katunying ay gagawa tayo ng itlog maalat. At ito yung mga itlog na na-harvest natin sa pato. At ito nga ang ginawa ko mga katunying, naglagay lang ako ng tubig, asin at dahon ng laurel sa isang kaserola. At hinalo-halo ko ito upang matunaw lahat ng asin na ating nilagay. Saka natin hintayin kumulo. At habang hinintay natin kumulo yung ating pinapakulo ay hinugasan ko muna maigi itong mga itlog. Bali 5 lang pala ang natira dyan mga katunying. Dahil yung iba ay binigay ko sa amo ko para matikman din nila. At maya maya kay nakihugas tong si Indonesia dahil isa lang yung bago namin mga katunying. Hindi niya kasi alam na nagbablog ako mga katunying. Tawa pa siya ng tawa that time. Hindi niya daw nakita yung camera na nakatayo sa harap niya. Tinanong pa nga ako kung naka-on cam daw ako. Sabi ko oo, ayaw niyang maniwala. At ito nga sumilip pa siya pagkatapos ng hugasan yung mga hugasin niya para makita kung naka-play ba talaga yung aking camera. At pagkatapos naman niya itunuloy ko na yung aking hinuhugasan mga itlog. At sinabon ko pa nga mga ito mga katunying para siguradong malinis. Dahil syempre itong mga itlog na ito ay pinulot natin sa lupa. Hindi natin alam kung inapak-apakan ng mga pato. Tapos meron din kasi mga nakadikit na putik mga katunying na mahirap tanggalin kaya kailangan kong sabunin. Binilisan ko na nga lang ang paglilinis para hindi kayo mainip sa panunood. At pagkatapos mo nga itong sabunin ay binalawan ko na ng maigi at siniguradong walang natirang sabon. At para siguradong hindi lasang sabon yung ating itlog maalat mga katunying. Nagisa bigla ko na lang naisip na haluan ito ng itlog na galing sa tindahan. Ito yung itlog ng manok mga katunying, pang try lang kung anong pinagkaiba ng itlog ng pato sa itlog ng manok na gawing itlog maalat sa parehong proseso at para malaman kung anong mas masarap sa kanilang dalawa. At pagkatapos kong linisan yung mga itlog ay ito nga kumukulo na yung aking pinakulong tubig. Pagkakulo nga pala ay pinatay ko na yung kalan mga katunying para lumamig na yung ating tubig na may asin. At kasunod nun ay dahan-dahan kong isinalansan itong itlog dito sa container na ginawa ko or container na napili kong paglagyan. Sabi kasi doon sa tutorial mga katunying kailangan din nakalubog lahat ng itlog para siguradong maging tagumpay lahat. Kaya ito ang napili ko mga katunying. Kaya ito na binilisan ko na din ang paglalagay pero maingat. Mabilis pero dahan-dahan. Abay, medyo magulo yun ha. At pagkatapos nga ng 3 oras mga katunying, ang tagal. Natagalan dahil nakalimutan ko mga katunying. At okay na din dahil sobrang lamig na ng ating tubig para siguradong hindi siya magpapawis. Kaya ito na nga't nilagay ko na nga sa ating container mga katunying yung tubig na pinakulo natin na may asin. Kailangan ay lumubog lahat ng itlog. Kaya kung maaari ay kung kaya ng ating tubig na pinakulo ay punuin natin ang container. At totoo nga yung sabi sa tutorial mga katunying na hindi maiiwasang may mga itlog na lumutang. At buti na lang ay meron na din ako napanood na mga hack para hindi lumutang ang itlog. Kaya ito na at patuloy ko nang nilagyan ng tubig. Alam sa tansya ko na ang tubig ay sapat na, nakalutang pa rin ang mga itlog. Kaya nilagyan ko ng plastic na may tubig sa ibabaw para itulak yung itlog pa ilalim sa tubig. Sa mga oras na to, medyo kinakabahan ako dahil dalawa lang ang pwedeng mangyari dito. Pwedeng maging success or pwedeng maging fail. Pero isa sa mga tumatak sa akin, hindi naman masama kung susubukan. At least kung mag-fail man tayo, ay may natutunan tayong bagong bagay. Kaya ito na pinaka-secure ko na talaga dahil i-stackin natin to ng mahabang panahon. Kaya kita-kits after 25 days. Ayun mga katunying, so lumipas na ang halos isang buwan, 21 days na po mga katunying yung ating ginawang itlog maalat. Kaya titignan na po natin. Hindi tayo gaano makapag-ingay mga katunying dahil holiday ngayon at tulog yung ating mga kasama. Kaya tara mga katunying, tignan na natin tapos ilagan na natin para makita natin kung success ba yung ginawa nating itlog maalat or hindi. Tara, tignan natin. Kasi dito ko siya nilagay mga katunying sa ginawa kong sa DIY natin cabinet. Yung laman niya. Ito ang laman dito mga katunying, tubig. Tapos yung mga groceries na. Pero ito talaga yung ito natin. Mga katunying. Sarap na natin. Bale, ito pala siya mga katunying. Kaya doon tayo sa labas para hindi tayo masyadong maingay dito. Tapos kukuha pala ako ng lagayan mga katunying. Yeah.
Samahan niyo ako sa labas mga katunying dahil hindi tayo gaano makapagsalita dito. Gawa ng tulog pa sila. Tapos medyo madilim dun sa loob. Dito sa labas, malaya tayo makapagsalita mga katunying. Ito natin, titignan kung ito na yung the moment of truth. Kung success ba yung ginawa nating itlog maalat mga katunying. Uy, okay naman. Bali, first time ko pala itong mga katunying. Nilagyan ko ng tubig para, tubig sa plastic, nilagay plastic para hindi siya tawag dito. Butas na. Hindi pa kaya ito mga katunying, hindi kaya ito nabulok. So first time ko lang siya mga katunying. Amoy ba? Hindi naman. Amoy dahon ng laurel. Kasi nung nilaga ko itong mga katunying dati, ay nilagyan ko ng dahon ng laurel yung tubig niya. Bale, ang itlog na ito mga katunying, itong 5 ay itlog ng pato, tapos itong 3 ay itlog ng manok yata. Ito yung nabibili sa palengke mga katunying. Itatry ko lang mga katunying kung alin ba ang mas masarap, itlog ba ng pato or itlog ng nabibili sa palengke. Siyempre hugasan natin ito mga katunying. Wait lang. Hugasan. Siyempre huhugasan natin. Grabe, lamig. Yun, okay na. At syempre mga katunying, pagkatapos natin hugasan ay ilalaga na natin to sa pinakamahinang apoy. Ay katamtamang apoy lang pala. Para hindi siya magkabasag-basag. So hihiram tayo ng kaserola. Kasi baka gusto ng mga kasama nating Indonesian, mabigyan natin sila kasi kapag gumamit tayo ng lutuan natin mga katunying, baka hindi sila makakain kasi paniniwala nila yung mga gamit natin sa lutuan, ginagamit sa baboy. Kaya hindi pwede sa kanila dahil sila yung mga kapatid na Muslim. Kaya tara mga katunying. At yung mga katunying, dito ko lang sila ilalagay sa maliit para lubog na lubog sila. Lagyan natin isa-isa. Dahan-dahan lang mga katunying para hindi sila mabasag. Ingatan lang natin. Kaya dito ko nilagay mga katunying para lumubog. Kasi kapag sa malaking kaserola, baka hindi sila lumubog mga katunying. So dagdagan ko pa ng tubig. Yun, hinaan lang natin mga katunying. Kaya hintayin natin mga katunying hanggang sa maluto yun. Tapos titingnan natin, bubuksan natin, hatiin natin, tingnan natin kung success ba or hindi. Kung success, edi gawa ulit tayo. Kapag hindi, pag fail, okay lang at least. Ang importante, tinry natin mga katunying. Tara, hintayin natin yun. At ayun mga katunying, hinango ko na yung ating itlog maalat at nilagay ko dito sa ating lababo. Ayan. Dahil palalamigin natin mga katunying. Lalagyan natin ng tubig na malamig para masaulo siyang lumamig o mapadala yung kanyang paglamig. Tapos bubuksan natin mga katunying. Hindi ko alam kung okay ba o hindi. Ito try natin. Wow. Siyempre mga katunying, the moment of truth. Ito na yung ating itlog maalat na DIY mga katunying. Kuha lang ako ng sangkalan tapos biyakin natin.
Ayun mga katunying, the moment of truth. Ano yung kaya dito? Ito na lang, itong itlog ng pato. Ayun, biyakin natin mga katunying. Wow. Wow. Success mga katunying. Napakasarap. Grabe. Ayun no. DIY na itlog maalat mga katunying. Bale, tikman natin. Natikman ko lang yung nahulog eh. Hindi siya gaanong maalat. Hindi siya masyadong, parang sakto lang. Hindi siya sobrang maalat. At tignan nyo naman mga katunying. Nagmamantika oh. Yun oh. Nagmamantika mga katunying. Wow. At tamang-tama mga katunying dahil ngayong araw ay inaya ako ni Kafenyo na mangisda dahil ngayong araw ay hindi gaanong malamig. Tapos tagal-tagal na din kami hindi nakapangisda. Kaya magdadala tayo nito, magbabaon tayo nito dahil magluluto kami o kakain kami doon sa ilog. Grabe mga katunying oh. Grabe, nagmamantika. Nagmamantika na itlog maalat. Kuha tayo ng kutsara. Ito, kita nyo ba yung mga katunying? Ayun oh. Ayun oh. Mga katunying, nagmamantika mga katunying oh. 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 Siyempre, tikman pa natin. Sarap siya mga katunying. Mainit-init Sarap. Ano? Success mga katunying. Hindi siya maalat gaano, saktuhan lang. Kasi yung ibang itlog maalat na nabibili namin mga katunying, sobrang alat. Ito saktuhang alat lang. Sarap mga katunying. Very good, very good. So magdadala tayo nito mga katunying dahil babaunin natin. Ayun oh. Kita nyo yun mga katunying. Sarap. Sa susunod mga katunying, kapag nangitlog ulit yung pato natin. Kasi yung itlog ng pato natin ngayon ay pinapalimliman natin sa susunod na itlog. Tama na kasi yun mga katunying eh. Dahil hindi naman tayo gaano magpaparami ng pato. Bali, paparami lang natin ng konti tapos tama na yun dahil syempre may mga kapitbahay tayo pag maraming pato. Tsaka hindi rin natin mapapakain lahat yun kung sobrang dami. Kaya yung saktuhan lang. Harap. DIY itlog maalat. Siyempre itong mga katunying ipapatry din natin sa mga kasama natin dito sa dorm. Kung gusto nila, kung hindi, okay lang din. Pero magbabaon tayo mga katunying. Dahil para matikman din ni Kapenyo yung gawa natin. Tapos kung dahil magluluto kami. Tapos kapag nagustuhan nila, igagawa ulit tayo kapag sa susunod na itlog mga katunying. Dahil sa ngayon ay tulog pa yung mga kasama ko dito mga katunying. Kaya hindi tayo gaano makapag-ingay dahil itong dorm namin ay kulob lang siya. Tapos dito ako sa kusina, rinig na rinig tong salita natin. Kaya dahan-dahan lang. Masarap siya mga katunying. Saktuhan lang. Kaya ayun, hanggang dito na lamang muli mga katunying. Maraming salamat sa walang sawa niyong suporta. Mag-iingat po kayo palagi and God bless po. Bye-bye!